Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 811. Saglit na nag-alinlangan si Huang Feng bago sumagot, hindi. Bagamat sinabi ni Bai Xiaoro na ang National Security Agency ay nakatutok sa pamilya Pang, hindi pa rin naglakas loob si Huang Feng na maging pabaya. Masarap pumatay sa panahon ng misyon, ngunit ito ay kanyang personal na bagay kung tutuusin. Ang pagpatay sa isang tao ay hindi madaling harapin. Bagamat ang National Security Agency ay nakatutok sa pamilya Pang, hindi pa sila kumikilos. Kapag nalaman ng pamilya Pang na siya ang pumatay kay Pang Chengfo, pipilitin nila ang National Security Agency. Ang National Security Agency ay malamang na mapipilitang ibigay siya. Sa makatuwid, naramdaman ni Huang Feng na mas mabuting huwag ipaalam sa napakaraming tao na pinatay niya ang bantay ng pamilya Pang. Tinitigan ni Bai Xiaoro si Huang Feng na parang sinusubukan niyang alamin kung nagsisinungaling si Huang Feng o hindi. Gayunpaman, hindi nagbago ang ekspresyon ni Huang Feng. Sabi ni Bai Xiaoro, kung ganoon, kailangan mo pa ring mag-ingat. Bagamat hindi ko alam kung bakit biglang nawala ang bantay ng pamilya Pang, mas marami na silang pinadala sa pagkakataong ito. Malamang na ikaw ang pinupuntirya nila. Mag-ingat ka. Kung mayroon man, kailangan mo akong tawagan kaagad, okay. Naiintindihan ko, sagot ni Huang Feng. Gayunpaman, naramdaman ni Huang Feng na ang mga tao ng pamilya Pang ay hindi pumunta sa Jiangzhou dahil sa kanya. O sa halip, hindi ito ganap na dahil sa kanya. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mahanap si Pang Chengfo. Siyempre, mas magiging maingat pa rin si Huang Feng. Nawala kasi ang gwardya ng pamilya Pang noong naghahanap siya ng gulo. Sa pagkakataong ito, tiyak na iimbestigahan ng pamilya Pang ang bagay na ito. Batay sa kanyang pag-unawa sa pamilya Pang, maaaring hindi masyadong malumanay ang kanilang mga pamamaraan. Mga sinungaling. Lahat sila sinungaling. Habang iniisip ni Huang Feng kung paano haharapin ang mga gwardya ng pamilya Pang, ang Deputy Director ng City First People's Hospital, na gustong humingi ng pabor sa pamilya Kai, ay galit na galit sa kanyang tirahan. Puno ng bangis ang mukha niya. Kanina lang, nalaman niya sa kanyang network na napagdesisyonan na ang susunod na din ng City General Hospital. Bagamat hindi pa ibinabalita sa publiko ang balita, hindi ito malayo sa katotohanan. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi siya ang tao. Ang mas ikinagalit niya ay hanggang ngayon ay wala pa ring nagsasalita para sa kanya sa pamilya Kai. Kanina pa siya naghihintay dito na parang tanga. Moherf asterisk Saker, Kai Yud, Kai Tian, kayong dalawang bastard. Dahil napakawalang puso mo, huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi makatarungan. Umungol ang vice-presidente sa sarili niyang silid. Gayunpaman, pagkatapos niyang kumalma, napagtanto niya na wala siyang anumang bagay na maaaring magbanta sa pamilya Kai. Siya ang vice-presidente at may kaunting kapangyarihan, ngunit ito ay limitado lamang sa ospital. Kung tungkol sa kahinaan ng pamilya Kai sa kanyang mga kamay, maaari nga itong magbigay ng matinding dagok sa pamilya Kai. Gayunpaman, ang kinakailangan ay handa siyang isakripisyo ang kanyang sarili. Sa bagay, kapag nalantad ang bagay na iyon, madadami din siya. Sa panahong iyon, hindi banggitin ng Pangulo, pati ang posisyon niya ngayon bilang vice-presidente ay mayayanig. *manit. Ang mga bastos na ito mula sa pamilya Kai. Siguradong hindi ko sila bibitawan. Matapos mapagtantong pinaglaruan siya ng pamilya Kai at walang paraan para makaganti, lalong tumindi ang galit sa puso ng vice principal. Bagamat wala siyang paraan para makaganti sa pamilya Kai, hindi pa rin nabawasan ang hinanakit sa kanyang puso sa pamilya Kai. Ginugol ni Huang Feng ang gabi sa paglilinang. Ang kanyang kasalukuyang paglilinang ay isang ugali, hindi isang pagsisikap na mapabuti ang kanyang mga kakayahan. Bagamat maaari pa siyang mag-improve, napakaliit ng lawak ng kanyang improvement. Siya ngayon ay nasa tuktok ng pangalawang antas ng paglilinang. Ang kailangan lang niya ay isang pagkakataon na malagpasan ang limitasyong iyon. Hindi na niya kailangan pang magtanim ng walang isip. Kailangang sabihin na ang mga gwardya ng pamilya Pang ay napakahusay. Hindi rin sila mga espesyal na puwersa. Sa loob lamang ng isang gabi at kalahating araw ng pagsisiyasat, may nakita silang mga bagay.
Una sa lahat, nalaman nila na ang kanilang young master ay may conflict sa lalaking iyon na nagngangalang Huang Feng. Ang salungatan na ito ay talagang nauugnay kay Tang Mazo. Maaaring patunayan ng manager ng restaurant na tinuruan ni Huang Feng si Pang Chengfo ng leksyon doon. Dahil sa karakter ng kanilang young master, kung hindi siya naghiganti matapos siyang mapahiya sa publiko, sisikat ang araw mula sa kanluran. Talagang naghiganti ang kanilang young master, ngunit ito ay sa pamamagitan ni Kai Tian. May nakita siyang mga hooligan, ngunit wala itong epekto. Ito ang dahilan kung bakit humingi ng tulong ang kanilang young master sa mga gwardya ng pamilya. Inimbestigahan din nila ang usapin ng gwardya. Ayon sa kanilang investigasyon, dumating nga ang gwardya sa Jiangzhou, ngunit pagkatapos ay nawala. Yung taong yun halatang hindi mawawala ng walang dahilan. Si Huang Feng ang pinakamalaking sospek. Malinaw, ayon sa investigasyon, si Huang Feng ay hindi mahina. Sa makatuwid, malaki ang posibilidad na ang gwardya ay nakatagpo ng problema kay Huang Feng at nagkaroon ng aksidente. Malaki ang posibilidad na siya ay pinatay. Pagkatapos ay naroon ang kinaroroonan ng kanilang young master. Ang huling beses na nagpakita siya sa harap ng mga tagalabas ay kasama si Kai Tian. Pagkalabas ng bar kasama si Kai Tian ng gabing iyon, wala nang nakakita sa kanya. Kung nawala siya dahil sa saya at hindi makontak, imposibleng mawala siya ng napakaraming araw. Sa makatuwid, maaaring isang aksidente ang nangyari. Tungkol sa pagkawala ni Pang Chengfo, si Huang Feng pa rin ang pinakamalaking sospek. Ito ay dahil nakahanap si Pang Chengfo ng taong magtuturo kay Huang Feng ng leksyon. Malaki ang posibilidad na maghiganti si Huang Feng. Siyempre, sospek din si Kai Tian, na huling nakilala ni Pang Chengfo. Gayunpaman, hindi siya gaanong kaina-hinala kaysa kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na dumating si Pang Chengfo sa Jiangzhou, sinubukan ni Kai Tian na pabor sa kanya. Ito ay kilala ng buong Jiangzhou, at maging ang ikalawang henerasyon ng Qing Province. Wala siyang dahilan para saktan si Pang Chengfo. Sa makatuwid, sa huli, si Huang Feng ang pinakamalaking pinaghihinalaan, at maaaring siya ang pambihirang tagumpay ng lahat. Mukhang kailangan nating makilala itong munting security guard na magaling sa martial arts. Sabi ng head guard, ngunit sa kanyang puso, hindi niya nakita si Huang Feng bilang isang malaking banta. Maaaring may ilang mga kasanayan si Huang Feng, ngunit tiyak na hindi siya kasing galing nila. Ang aksidente ng nakaraang gwardya, kahit na ito ay kagagawa ni Huang Feng, ay maaaring sanhi ng sariling kapabayaan ng gwardya. Gayunpaman, bago niya hinanap si Huang Feng, tinawag pa rin ng pinuno ng mga gwardya si Kai Tian. Kung tutuusin, sospek din si Kai Tian. Kaya lang hindi siya kasing hinala ni Huang Feng. Hello, young Master Kai, after you and my young master part that night, saan ka nagpunta? Anong ginawa mo? Diretsong tanong ng head guard. Bagamat nakaramdam si Kai Tian ng labis na pagkakasala sa gayong halatang saloobin ng interogasyon, hindi niya maiwasang magalit. Takot siya sa pamilya Pang, ngunit ang taong ito ay bantay lamang ng pamilya Pang. How dare he talk to him ng ganyan? Masyado lang siyang mayabang. Kabanata 812. Gayunpaman, kahit na hindi nasisiyahan si Kai Tian sa paraan ng pagsasalita ng gwardya, halatang hindi siya naglakas loob na saktan ang pamilya Pang sa oras na ito, kahit na ang kabilang partido ay isang gwardya lamang ng pamilya Pang. Noong gabing iyon, marami akong nainom kasama si Young Master Pang, kaya pagkatapos naming maghiwalay ng landas, nagpahinga ako at hindi na pumunta kung saan-saan, sabi ni Kai Tian. Kung gayon, Kai Tian, may napansin ka bang kakaiba sa aking Young Master? O may sinabi ba siyang espesyal kapag umiinom siya? Patuloy na tanong ng guard. Wala akong napansin na kakaiba, sabi ni Kai Tian. Gayunpaman, noong umiinom si Young Master Pang, sinabi niya sa akin na hindi magtatagal si Huang Feng na ipagmalaki. Personal niyang inimbitahan ng isang makapangyarihang tao upang turuan siya ng leksyon. Hindi alam ni Kai Tian kung sino ang natagpuan ni Pang Chengfo, ngunit sinabi sa kanya ni Pang Chengfo na gusto niyang turuan ng leksyon si Huang Feng noon. Bukod dito, orihinal na binalak ni Kai Tian na itulak ang bagay na ito kay Huang Feng, ngunit ang kanyang orihinal na plano ay i-frame si Huang Feng para sa pambubugbog kay Pang Chengfo, ngunit ngayon ay binago ito sa pag-frame at pagpatay kay Pang Chengfo. Oh, sinabi ba iyon ni Young Master?
Panipi. Oo, ginawa niya, at sinabi rin niya na napahiya siya ng sobra ni Huang Feng, kaya tiyak na hindi niya pababayaan si Huang Feng, sabi ni Kai Tian. Gayunpaman, napakalakas ni Huang Feng. Hiniling ko sa isang tao na turuan siya ng leksyon noon, ngunit hindi niya siya matalo. Lumapit pa siya sa amin at binugbog ako ni Young Master Pang. Pagkatapos noon, nakahanap si Young Master Pang ng isang makapangyarihang tao upang turuan siya ng leksyon. May ganyan. Nagtatakang sabi ng guard. Obviously, hindi niya alam na natalo na naman ni Huang Feng si Pang Chengfo, at hindi lang ang conflict sa restaurant. Oo, nabugbog din ako. Sa tingin mo ba ay may kaugnayan kay Huang Feng ang pagkawala ni Young Master Pang? Napaka-fierce ng lalaking iyon. Kung alam niyang nakahanap si Young Master Pang nang magtuturo sa kanya, tiyak na maghihiganti na naman siya, sinimulang tuksuhin siya ni Kai Tian. Walang sinabi ang gwardya, ngunit sa kanyang puso, naisip niya na maaaring tama ang hula ni Kai Tian. Kung makapaghiganti si Huang Feng ng isang beses, posibleng maghiganti siya ng 2 beses. Sa una, pinaghihinalaan niya si Huang Feng, ngunit ngayon ay mas kainahinala si Huang Feng. Salamat sa paalala mo, Young Master Kai. Mag-iimbestiga ako, sabi ng pinuno ng gwardya. You're welcome. Kaibigan ko rin si Young Master Pang. Labis din akong nag-aalala sa pagkawala niya. Kung mayroon kang anumang balita tungkol sa kanya, dapat mong sabihin sa akin. Sabi ni Kai Tian, sigurado, Huang Feng. Pagkatapos ibaba ang tawag kay Kai Tian, bumulong sa sarili ang head guard. Ngayon, interesado siya kay Huang Feng. Let's go and meet this guy. Wala pa ring balita tungkol kay Pang Chengfo, at sa bawat minutong lumipas, mas malalagay sa panganib si Pang Chengfo. Sa makatuwid, hindi siya naglakas loob na mag-antala ng labis. Sa makatuwid, nang umalis si Huang Feng sa pabrika sa hapon at naghahanda na pumunta sa shooting club para magsanay ng shooting, nakilala niya ang mga hindi inaasahang bisitang ito. Ikaw si Huang Feng. Ang ilang mga gwardya ay nakatayo sa paligid ni Huang Feng. Bagamat casual silang tumayo, nalaman ni Huang Feng na napaka-partikular nila sa kanilang mga posisyon. Nilock nila ang mga direksyon sa paligid kung saan siya makakatakas. Ako, sino ka? Tanong ni Huang Feng. We are from the Pang family. Alam mo ba kung saan nagpunta ang Young Master natin? Sabi ng pinuno ng guard. Pamilya Pang. Aling pamilya Pang? Marami akong kilala na may apelyidong Pang. At saka, anong panahon na ngayon? Bakit Young Master pa ang tawag mo sa kanya? Kayo ba ang mga alipin nitong pamilya Pang? Bilang karagdagan, nawawala ang iyong Young Master. Ano ang kinalaman nito sa akin? Hindi ko alam kung sino ang Young Master mo. Walang pakialam na sabi ni Huang Feng. Kahit na ang mga pose na ito ay lubhang nakakatakot, ang mga ordinaryong tao ay matatakot, ngunit si Huang Feng ay halatang hindi. Anak, hinahanap mo ba si kamatayan? Ang isang bantay sa tabi niya ay tumingin kay Huang Feng na may nakamamatay na ekspresyon. Malinaw, naisip niya na pinaglalaroan sila ni Huang Feng. Maghintay. Pinigilan siya ng pinuno ng gwardya, pagkatapos ay tumingin kay Huang Feng at sinabing, maaaring hindi ko nalinawan ang sarili ko ngayon. Kami ay mula sa pamilya Pang ng Imperial Capital. Maraming tao na may apelyidong Pang, ngunit isa lang ang maaaring mag-claim na sila ay mula sa pamilya Pang ng Imperial Capital. Speaking of this, puno ng pride ang mukha niya. Halatang ipinagmamalaki niya na maaari siyang maging miyembro ng pamilya Pang. At saka, ang ating Young Master ay tinatawag na Pang Chengfo. Kagagaling lang niya sa Jiangzhou kanina. Nabalitaan ko na may mga conflict siya sa iyo. Nagpatuloy ang pinuno ng guard. So siya pala, sinabi ni Huang Feng nang may pagtataka, na wala siya. Hindi ko talaga alam. I did have some conflicts with him, pero dati na yon. Pagkatapos niyang humingi ng tawad sa akin ng think time, nagpa siya akong patawarin siya. Panipi, sa pagkakataong ito, maging ang mukha ng pinuno ng gwardya ay puno ng galit. Ang mga salita ni Huang Feng ay halatang hindi sineseryoso si Pang Chengfo, na nangangahulugan na minamaliit niya ang pamilya Pang. Kung gayon noong gabi ng pangatlo, nasaan ka? Pinigil ng pinuno ng gwardya ang galit sa kanyang puso at nagpatuloy sa pagtatanong. Tinatanong mo ba ako? Casual na sinabi ni Huang Feng, sino ka sa palagay mo? Pulis ka ba? Paano mo mai-interrogate ang mga tao ng basta-basta? Ang iyong Young Master ay maaaring nagpakamatay ng mag-isa.
Hindi mo ba naisip na sayang ang oras na magtanong sa isang taong hindi ka mag-anak na tulad ko imbes na hanapin siya? Panipi, ikaw ang nagpakamatay. Galit na saway ng mga guard. Ang kanilang young master ay takot na takot sa kamatayan. Bukod dito, karaniwan na siyang namumuhay ng walang pakialam. Maliban na lang kung may nakalas na tornilyo sa kanyang ulo, talagang imposible para sa kanya na magpakamatay. Ayoko, sinabi ni Huang Feng, okay, huwag kang hamarang sa aking daraanan. May mga bagay pa akong dapat gawin. Wala akong oras para samahan ka. Sa nakikita mong napakatapat at masunurin ka, ipinapayo ko sa iyo na huwag mag-aksaya ng oras sa akin. Bilasan mo at hanapin ang iyong young master. Kung hindi, baka magkaroon ng aksidente. Pagkatapos magsalita ni Huang Feng, gusto niyang sumakay sa kotse at umalis. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay malinaw na hindi siya pakakawalan ng ganoon kadali. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng na ngayon ang pinakakahina-hinalang tao, ngunit wala silang nakuhang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon mula rito. Paano sila magkakasundo? Huang Feng, mangyaring makipagtulungan. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Hinarang ng pinuno ng guard ang pinto at hindi pinapasok si Huang Feng sa kotse. Ano, tinatakot mo ba ako? Hindi ako isang taong matatakot. Ipinapayo ko sa iyo na huwag subukang pukawin ako. Ito ay magiging lubhang miserable. Tumingin si Huang Feng sa kabilang partido at mapang-asar na sinabi. Kuya Jia, huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kanya. Bugbugin mo siya at magtatapat ang batang ito. Tama, humihingi ng pambubugbog ang batang ito. Nagsigawan na ang mga bantay sa kanila. Noong nasa hukbo sila, lahat sila ay mga ruffian. Pagkatapos lumabas, na may pagkakakilanlan ng pamilya Pang, sila ay mas walang prinsipyo. Nang makita nilang hindi nakikipagtulungan si Huang Feng, ang unang naisip nila ay bugbugin muna siya at pagkatapos ay pag-usapan. Ano, gusto mong lumaban? Tumingin si Huang Feng sa mga taong ito at sinabi. Ang mga taong ito ay maaaring malakas para sa mga ordinaryong tao, ngunit sa harap niya, hindi sila sapat. Kabanata 813. Tumingin ang pinuno ng bantay kay Huang at sinabing, dahil hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo, kung gayon huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Ang pinuno ng gwardya ay halatang gustong ibagsak muna si Huang Feng, pagkatapos ay tanungin siya tungkol sa kanyang young master. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, ang ilang mga gwardya ay sumugod na patungo kay Huang Feng. Gayunpaman, ang mukha ni Huang Feng ay hindi nagpakita ng kahit katiting na panik. Pagtingin sa gwardya na humahanggaw sa kanya mula sa gilid, hindi siya umatras bagkus ay pumunta siya sa harap at sumuntok. Nang makita ng gwardya na gusto talaga siyang kalabanan ni Huang Feng, ang gilid ng kanyang bibig ay nagpakita ng bakas ng panunuya, lihim na iniisip na si Huang Feng ay labis ang pagpapahalaga sa kanyang sarili. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang pagngisi sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkabigla at sakit. Sa sandaling nakipag-ugnayan ang kamao ni Huang Feng kay Huang Feng, ang kanyang katawan ay lumipad pabalik sa mas mabilis na bilis kaysa dati. Narinig pa niya ang tunog ng mga buto sa kanyang kamay, at ang mga damit sa kanyang katawan ay napunit pa dahil dito. Whoosh! Isang bagzo ng hangin ang dumaan sa mga tainga ni Huang Feng. Walang pag-iisip, ibinaba niya ang kanyang katawan at winalis ang kanyang kanang binti ng 180 degrees. Kaagad, ang taong nasa likod niya ay yumuko sa kanyang bukong-bukong sa isang abnormal na anggulo. Ang mga taong ito ay pawang mula sa mga espesyal na puwersa. Sa lohikal na pagsasalita, ang kanilang kakayahang labanan ang mga pag-atake ay napakalakas. Gayunpaman, sa ilalim ng pag-atake ni Huang Feng, hindi pa rin sila makatagal. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Ang mga taong ito ay talagang mabangis. Kahit na nakita nila na ang mga kasanayan ni Huang Feng ay hindi karaniwan, hindi sila umatras. Sa halip, pinalibutan pa rin nila si Huang Feng at sumalakay. Hindi nilayon ni Huang Feng na huminto o magpakita ng awa. Wala siyang magandang impresyon sa pamilya Pang. Hindi lamang nabuli ni Pang Chengfo ang iba, ngunit nagkaroon din siya ng hindi pagkakaunawaan kay Tang Mazo. Noong nakaraan, si Huang Feng at Tang Mazo ay walang kinalaman sa isa't isa, ngunit ngayon, siya ay lihim na kanyang kasintahan. Para naman sa pamilya Pang na nagpahiya kay Tang Mazo, paano magkakaroon ng magandang impresyon si Huang Feng sa kanila?
Bukod dito, hindi naramdaman ni Huang Feng ang uri ng bakal sa mga taong ito sa harap niya. Sa halip, nagkaroon ng maraming puot. Si Huang Feng ay nakaranas ng ganitong uri ng puot mula sa mga tao mula sa Devil Mercenary Group noon. At saka, noong nag-away sila ngayon, lahat sila ay naglalayon sa kanyang mga fatal spot. Paano maaaring magpakita ng awa si Huang Feng sa kanila? Gamit ang wave-like subtle steps, kahit na kinubkob siya ng maraming tao, napakahirap para sa mga taong ito na tamaan si Huang Feng. Sa mundo ng demigods and semi-devils, si Duan Yu, na gumamit ng wave-like subtle steps, ay hindi masugitan kahit na kinubkob siya ng maraming first-class o kahit super first-class martial artists. Kahit na ang mga gwardya ng pamilya Pang ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao, mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan nila at ng mga martial arts masters na iyon. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay isa-isang binugbog ni Huang Feng. Ang dahilan kung bakit medyo mabigat ang mga pag-atake ni Huang Feng ay kapag bumagsak ang mga taong ito, mahihirapan silang bumangon at muling salakayin si Huang Feng. Tumigil ka. Katulad ng pagsipa ni Huang Feng sa huling tao sa bibig, kasabay ng pagpapalipad sa kanya at paglipad ng dalawa niyang ngipin, ang pinuno ng mga gwardya ng pamilya Pang, na siya ring, kapatid na Jia, na pinag-uusapan ng mga taong ito, ay dumating muli mula sa kanyang likuran. Naramdaman ni Huang Feng na tila nanginginig ang kanyang likod. Lumingon siya at tumingin kay Kuya Jia na binugbog niya kanina. Pilit siyang bumangon, may hawak na baril sa kamay, at nakatutok sa kanya ang nguso. Ano, hindi mo ako matalo gamit ang iyong mga kamay, kaya ngayon gusto mong gumamit ng baril. Sabi ni Huang Feng na puno ng paghamak ang mukha. Gayunpaman, habang kinukutsa niya ang kabilang partido, hindi niya binaygo ang kanyang bantay. Palihim niyang pinagmamasdan ang ekspresyon ng kabilang partido habang palihim na pinapakilos ang enerhiya sa kanyang katawan, handang umiwas at gumanti sa anumang oras. Sa oras na ito, puno ng pagkabigla ang mukha ni Brother Jia. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Huang Feng. Sa una, naisip niya na ang kabilang partido ay mas malakas lamang ng kaunti kaysa sa mga ordinaryong tao, ngunit talagang walang paraan upang ihambing sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos ng isang away, nalaman niyang mali siya, napakamali. Si Huang Feng ay napakalakas, talagang malakas. Napakaraming tao ang kumukubkob kay Huang Feng, ngunit hindi nila ito may baba, at lahat sila ay nasugatan. Kahit na nakatutok na siya ngayon ng baril kay Huang Feng, ngunit nang makita ang nakaka-relax na ekspresyon ni Huang Feng, wala pa rin siyang tiwala sa kanyang puso. Noong nasa hukbo siya, nagmisyon din siya at nakakita ng ilang mapanganib na tao, ngunit ngayon ay naramdaman niyang nakatayo sa harapan niya, ang mukhang hindi nakakapinsalang binata na ito ay mas mapanganib kaysa sa mga taong nakita niya noon. Tumigil ka, huwag kang gagalaw. Sabi ni Brother Jia, aaminin ko, pabaya kami noon at minamaliit ka. Malakas ka talaga, hanga ako sa husay mo, pero, tumingin kay Huang Feng, na wala pa ring nag-aalalang ekspresyon, sinabi niya, ngunit, gaano ka man kalakas, hindi ka maaaring mas mabilis kaysa sa baril na nasa kamay ko, kaya mas mabuting sundin mo ako ng masunurin. Sa kanyang opinyon, sa ganoong kalayuan, at ang kanyang reaksyon at antas ng pagbaril ay hindi masama, kahit na mas malakas si Huang Feng, imposibleng maiwasan ang kanyang pagbaril. Napaka-confident mo ba sa bagay na hawak mo? Ngumiti si Huang Feng. Kaagad, naramdaman ni Brother Jia ang paglalabo sa kanyang harapan. Ang figure ni Huang Feng, na nasa harapan pa rin niya, ay biglang naging blur. Naisip niya na hindi ito mabuti at hindi namamalayan na hinayla ang gatilyo, ngunit wala siyang matamaan, at sa susunod na sandali, naramdaman niya na ang kanyang kanang kamay ay pinilipat ng isang malakas na puwersa. Dahil sa matinding sakit ay namutla ang kanyang mukha, at nahulog ang baril sa kanyang kamay. Gayunpaman, hindi nahulog sa lupa ang baril, ngunit nasalo ng isang kamay na biglang sumulpot. Pagkatapos, nakita niyang si Huang Feng, na katatapos lang mawala, ay muling lumitaw sa kanyang harapan, na may ngiti sa kanyang mukha, ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang kanang kamay, ang isang kamay naman ay may hawak na baril ngayon lamang. Ang bagay na ito ay hindi makakatulong sa iyo, sabi ni Huang Feng sa kanya. Sino ka ba? Sa oras na ito, naunawaan din ni Brother Jia na sa husay ni Huang Feng, talagang imposible para sa kanya na maging isang ordinaryong tao.
Nagsimula siyang mag-usisa tungkol sa pagkakakilanlan ni Huang Feng. Ako si Huang Feng, hindi ba dapat alam mo na bago ka dumating? Sinabi ni Huang Feng, okay, hindi ko gustong makipaglaro sa iyo. Ang young master na hinahanap mo ay talagang walang kinalaman sa akin, ngunit maaari kong ipaalala sa iyo na kung lalabas ka ng lungsod upang hanapin siya, baka may mahanap ka. Pagkatapos magsalita ni Huang Feng, tumalikod siya at sumakay muli sa kotse. Sa pagkakataong ito, walang nang ahas na pigilan siya, kahit na direktang kinuha ni Huang Feng ang baril, walang nang ahas na magsabi ng anuman. Sa oras na ito, kung sila ay umakyat muli, sila ay humihingi ng kahihiyan. Sa labas ng lungsod, pagkaalis ni Huang Feng, bumulong si Brother Jia sa kanyang sarili sa parehong lugar. Kuya Jia, ano ang dapat nating gawin? Ilang iba pang mga gwardya, sa oras na ito, ay nagpupumilit na bumangon, ngunit tumingin sa direksyon na iniwan ni Huang Feng, at isang bakas ng takot ang sumilay sa kanilang mga mata. Kabanata 814. Ang mga taong ito ay natalo noon. Kung hindi sila nabigo sa pagtatasa ng National Security Agency. Gayunpaman, ngayon, hindi sila makakilos kahit isang galaw mula kay Huang Feng. Bukod dito, natalo sila habang kinukubkob si Huang Feng. Ito ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Kung malalaman nila na hindi pa ginagamit ni Huang Feng ang kanyang buong lakas, mahirap sabihin kung magpapakamatay ba sila dahil sa desperasyon. Pumunta ka sa labas ng lungsod. Hindi malakas ang boses ng head guard pero desidido siya habang nagsasalita. Kuya Jia, nagsisinungaling kaya siya sa atin? May nagtanong, sa tingin mo ba kailangan? Sabi ni Brother Jia, napakarami sa atin ang walang kapantay sa kanya. Kailangan ba niyang magsinungaling sa atin? Ang mga taong iyon ay nag-isip tungkol dito. Ito ay totoo. Kung natatakot si Huang Feng sa kanila, posibleng magsinungaling siya sa kanila. Ang susi ay ang mga kakayahan ni Huang Feng ay kakilakilabot. Hindi nila siya kayang harapin. Sa makatuwid, hindi na kailangang magsinungaling si Huang Feng sa kanila. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay direktang pumunta sa labas ng lungsod ng walang pagkaantala pagkatapos ng isang simpleng bendahe. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga tao mula sa mga espesyal na puwersa. Napakahusay pa rin nila sa simpleng paggamot sa mga pinsala. Gayunpaman, ang kanilang pisikal na fitness ay mas mahusay din kaysa sa mga ordinaryong tao. Kung hindi, sa lakas ni Huang Feng, kailangan nilang humiga sa kama kahit sandali. Siyempre, gaano man kahusay ang kanilang pisikal na fitness, hindi magaan ang pinsalang ito. Gayunpaman, mayroon silang mas mahalagang mga bagay na dapat gawin ngayon, kaya maaari lamang nilang gamutin ito at tiisin ang sakit. Walang pakialam si Huang Feng sa kanila. Sa halip, dumiretso siya sa shooting club para sanayin ang kanyang marksmanship. Ang dahilan kung bakit ginabayan na lang niya ang mga ito ay para mapuko ang relasyon ng pamilya Pang at ng pamilya Kai. At the same time, nakahanap din siya ng gagawin nitong mga para hindi siya maabala. Sa orihinal, iniisip pa rin ni Huang Feng na kung hindi siya abalahin ng Kai family, wala siyang pakialam sa kanila. Gayunpaman, ngayon ay tila hindi susuko ang pamilya Pang kung hindi nila mahahanap si Pang Chengfo. Napaka-stress pa rin para sa kanya na harapin ang malaking pamilya Pang ng mag-isa, kaya kinailangan niyang ilihis ang kanilang atensyon at hayaan silang mag-away. Huang Feng. Nang si Huang Feng ay nagsasanay sa pagbaril, bigla niyang narinig na may tumatawag sa kanya. Noong una, hindi niya ito narinig ng malinaw at naisip niyang mali ang narinig niya. Gayunpaman, nang lumingon siya, nakita niyang hindi siya nagkamali ng narinig. Bakit ka nandito? Nagtatakang tanong ni Huang Feng. Hindi niya akalain na dito niya makikita si Zheng Shuai. Matagal nang hindi nagkita sina Huang Feng at Zheng Shuai. Si Huang Feng ay naging abala kamakailan. Maliban sa pamamahala sa pabrika, kinailangan din niyang linangin at isagawa ang kanyang pagmamarka. Wala siyang masyadong libreng oras. Bakit hindi ako pwede dito? Member ako dito. Nilaro ni Zheng Shuai ang pistol sa kanyang kamay at sinabing, gayunpaman, bihira akong pumunta rito. Mas gusto kong maglaro ng baril sa ibang lugar, alam mo. Nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Zheng Shuai na naiintindihan ng lahat ng lalaki, nahulaan na ni Huang Feng kung ano ang nasa isip niya sa oras na ito. Halatang hindi talaga ang baril na gusto niyang paglaruan ang nasa kamay niya. Ano ka ba?
Bakit ang tagal mo akong hindi makontak? Pumunta ka sa pwesto ko para uminom ngayong gabi. Sabi ni Zing Shuai. Naging abala ako kamakailan. Sabi ni Huang Feng. Akala ko kasi sinisisi mo yung babaeng nirekomenda ko sa iyo last time, sabi ni Zing Shuai. Nang marinig ang mga salita ni Zing Shuai, muling lumitaw sa isip ni Huang Feng ang magandang mukha ni Jiang Mendon. Siya ay talagang isang dalisay at magandang babae. It's not that reason. I've been really busy recently. Sabi ni Huang Feng. Okay, don't say anything. Since we met today, let's have a good drink tonight. Sabi ni Zing Shuai habang inakbayan niya si Huang Feng. Noong una ay gustong tumanggi si Huang Feng, ngunit nang makita ang masigasig na imbitasyon ni Zing Shuai, naisip ito ni Huang Feng at tumango. Okay, pagkatapos noon, nagsimulang maglaro ng shooting ang dalawa. Makikitang hindi nagsisinungaling si Zing Shuai noon. Talagang bihira siyang pumunta rito, at ang kanyang mga kasanayan sa pagbaril ay mas masahol pa kaysa kay Huang Feng. Matapos makita ang mga kasanayan sa pagbaril ni Huang Feng, hiniling pa niya si Huang Feng na turuan siya. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Huang Feng na sapat na ang kanyang mga kasanayan upang turuan ang iba. Habang naglalaro ng baril sina Huang Feng at Zing Shuai, ang mga gwardya ng pamilya Pang ay hindi idle. Nagmaneho sila palabas ng lungsod at nagsimulang hanapin ang kinaroroonan ni Pang Chengfu. Gayunpaman, ang lugar sa labas ng lungsod ay hindi maliit. Sa ilang tao lamang, walang paraan upang malaman ng sabay-sabay. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Brother Jia sa lahat, bumalik tayo sa lungsod. Sa traffic police, panipi. Gustong makita ni Brother Jia kung mahahanap niya ang eksena ng pag-alis ng young master ng kanyang pamilya sa lungsod sa pamamagitan ng surveillance camera. Galing ka sa pamilya Pang. Bumalik na sa trabaho si Qiuning Shuang. Nang mahanap ng mga gwardya ng pamilya Pang ang kanilang mga koneksyon at dumating upang tingnan ang mga surveillance camera, nagkataong nabangga sila ni Qiuning Shuang. Hindi alam ni Qiuning Shuang na nawawala si Pang Chengfu. Sa katunayan, hindi alam ng maraming tao sa Jiangzhou ang tungkol sa pagkawala ni Pang Chengfu. Karaniwan niyang kasama si Kai Tian. Kahit si Kai Tian ay hindi makita sa puso ni Pang Chengfu, lalo pa ang iba pang mga young master sa Qing province. Sa makatuwid, bagamat maraming tao ang naguguluhan kung bakit matagal nang hindi nagpakita si Pang Chengfu, hindi marami ang talagang nakakaalam ng katotohanan. Tama na. Sinabi ng pinuno ng mga gwardya, pakiusap, ipakita sa akin ang footage ng kotse na umalis sa lungsod sa gabi ng ikatlo. Gusto kong makita ito, dahil mayroon ng mga tagubilin mula sa mga nakatataas, hindi tumutol si Qiuning Shuang. Bukod dito, wala siyang gaanong pakikipag-ugnayan kay Pang Chengfu. Maliban sa unang araw na nagkaroon siya ng masamang impresyon kay Pang Chengfu, silang dalawa ay hindi nakipag-ugnayan. Sa makatuwid, hindi nila gusto o hindi gusto ang isa't isa. Dahil nawalan sila ng ugnayan kay Pang Chengfu noong gabi ng ikatlo, inuna ng mga gwardya na ito ang pagsisiyasat sa footage ng gabing iyon. Bagamat mayroong maraming mga imahe, hindi ito masyadong mahirap kung hatiin nila ang gawain sa ilang mga tao. Maghintay, biglang tumawag ang pinuno ng mga gwardya, si Brother Jia, na huminto. Mabilis na pinindot ng traffic police sa kanyang harapan, na siyang namamahala sa surveillance, ang pause button. Pagkatapos, ang imahe ng isang kotse ay nagyelo sa screen. Ang iba pang mga gwardya, pati na rin si Qiuning Shuang, ay naakit. Nang makita ni Qiuning Shuang ang larawan, sinabi niya, "Oy, hindi ba ito ang kotse ni Kai Tian? Gabi na kasi, umalis ba siya ng lungsod para sa isang bagay?" Panipi. Ang mga salita ni Qiuning Shuang ay hindi sinasadya. Kanina pa kasi siya hinahabol ni Kai Tianzeng kaya nakilala pa niya ang sasakyan ni Pang Chengfu at naalala niya ang numero. Sa oras na ito, nang makita niya ito, hindi niya maiwasang sabihin ito. Gayunpaman, hindi napansin ni Qiuning Shuang na nang sabihin niya ang pangalan ni Kai Tian, medyo hindi komportable ang mga nakapaligid na gwardya ng pamilya Pang. Kabanata 815. Damn it! Nagsinungaling sa amin ang batang iyon. Nang makita ang pulisya ng trapiko na nag-zoom in sa screen at malinaw na nakikita si Kai Tian, isa sa mga gwardya ng pamilya Pang ay nagmura na may pangit na ekspresyon. Pangit din ang ekspresyon ng ibang guard, lalo na ang head ng mga guard na si Kuya Jia.
Malungkot ang mukha niya na malapit ng tumulo ng tubig. Dati, mababa pa rin ang tingin niya kay Kai Tian sa kanyang puso. Nang makausap niya si Kai Tian, wala siyang gaanong respeto sa kanya. At saka, hindi niya akalain na maglalakas loob si Kai Tian na magsinungaling sa kanya. Pagkatapos ng lahat, nasa likod niya ang pamilya Pang ng kabisera. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maglalakas loob na saktan sila, lalo na kapag alam ni Kai Tian ang lakas ng pamilya Pang. Imposibleng magsinungaling siya sa kanila. Gayunpaman, hindi niya inasahan na siya ay malinlang at gagampanan ni Kai Tian. Napaka-careless niya talaga, hindi niya pinaghihinalaan si Kai Tian noon. Ngayon ang sitwasyon ay napakalinaw. May kinalaman man o wala si Kai Tian sa pagkawala ng kanyang young master, hindi sinabi ni Kai Tian ang totoo. Iyon ay tiyak. Bakit hindi niya sinabi ang totoo? Obviously, dapat may alam siya. Sa pag-iisip noong pinaalalahanan siya ni Huang Feng na lumabas ng lungsod para hanapin si Kai Tian, tila may kaugnayan si Kai Tian sa pagkawala ng kanyang young master. Kuya Jia, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba nating hanapin ang bastos na iyon? Tanong ng isa sa mga guard. Malinaw, sa puso ng mga gwardya na ito, wala rin silang kahit katiting na paggalang kay Kai Tian. Siya ba ang bastos na sinasabi mo? Itinuro ni Qiuning Shuang sa gilid ang kotse sa pagbabantay at sinabi. Obviously, si Kai Tian ang nagdadrive ang tinutukoy niya. Tumango si Kuya Jia. Ang dahilan kung bakit nanawagan siya na itigil na ang surveillance ay dahil ngayon lang niya nakita ang figure ni Kai Tian. Ang Kai Tian na iyon, bagamat hindi niya nakita niya ang larawan ni Kai Tian noong iniimbestigahan niya si Pang Chengfo. Fair na, sabi ni Kuya Jia. Pagkatapos nito, umalis ang grupo ng mga tao sa pangkat ng pulisya ng trapiko. How rude, hindi man lang sila nagpasalamat, sabi ni Qiuning Shuang. Gayunpaman, nang maisip niya ang kanilang mga pasa at namamagang mukha, at kitang-kita ang mga bahid ng dugo sa ilan sa kanila, bumulong si Qiuning Shuang sa sarili, ano ang problema ng mga lalaking ito? Ang mga gwardya ay halatang walang oras para pakialaman si Qiuning Shuang. Nagsinungaling si Kai Tian sa kanila. Ito ay malinaw na hindi isang maliit na bagay. Malaki ang posibilidad na napakasama ng sitwasyon ni Pang Chengfo, at mas malaki ngayon ang hinala ni Kai Tian kaysa kay Huang Feng. Ang tahanan ni Kai Tian ay hindi masyadong mahirap hanapin. Madaling nahanap ng mga gwardya ang tahanan ni Kai Tian. Sa oras na ito, wala si Kai Yud sa bahay. Hindi na malaya ni Kai Tian na pinaghihinalaan siya ng mga gwardya. Kahit na curious siya sa biglaang pagbisita nila, mainit pa rin niya itong tinanggap. Pwede ko bang malaman kung bakit mo ako hinahanap? Nasabi ko na sa iyo ang lahat ng nalalaman ko, sabi ni Kai Tian na may ngiti sa labi. Pero hindi ka nagsasabi ng totoo. Sabi ni Kuya Jia na may masamang ekspresyon. Wala siyang kahit katiting na paggalang sa taong ito na naglakas loob na lokohin siya. Magsisinungaling sa'yo, hindi ko ginawa. Natahimik sandali ang ekspresyon ni Kai Tian bago siya nagpapanik. Saan ka nagpunta noong gabi ng ikatlo? Tanong ni Kuya Jia, sinabi mo sa amin noon na nagpapahinga ka at natutulog sa bahay. Sinabi ni Kai Tian, oo, pagkatapos kong humiwalay kay Young Master Pang noong gabing iyon, nanatili ako sa bahay at hindi ako pumunta kahit saan. Nagsisinungaling ka, matigas na sinabi ni Brother Jia, halatang lumabas ka ng lungsod noong gabing iyon. May isa pang tao sa kotse. Hindi ka man lang nagpapahinga sa bahay. Nang marinig ang kanyang mga salita, mas natarante si Kai Tian. Umiling siya at sinabing, hindi, nasa bahay na ako. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang balita. Baka nalinlang ka. Iyon ang nakita namin ng aming mga mata. Ito ay sa surveillance ng traffic police team. Hindi na nakatiis ang isang guard at tumayo at sinabing, ito. Hindi inaasahan ni Kai Tian na iimbestigahan nila ang pagmamatsyag. Ito ang hindi niya inaasahan. Mapapatunayan nga ng mga surveillance na iyon na nasa labas siya ng lungsod, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin saglit. Ano? Walang sasabihin. Sabi ni Kuya Jia, tanungin kita, saan nagpunta ang ating young master? Panipi, hindi ko alam. Sabi ni Kai Tian na may pagtataka sa mukha. Sa oras na ito, blanko ang kanyang isip. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang kabilang partido. Ang alam lang niya ay hindi niya dapat aminin. Kapag ginawa niya, matatapos ang kanyang pamilya.
Tell me, related ba sa'yo ang pagkawala ng ating young master? Nang makita ni Brother Gia ang kasalukuyang pagganap ni Kai Tian, mas natitiyak niya na dapat malaman ni Kai Tian ang tungkol sa pagkawalan ng kanyang young master. Maging ang bagay na ito ay may kaugnayan sa kanya. Anong klaseng ugali ito? Sa oras na ito, itinulak ni Kai Yud ang pinto at pumasok. Kung ikukumpara sa pagkataranta ni Kai Tian, napakakalma ni Kai Yud, at bakas sa mukha niya ang galit. Tandaan mo ang katayuan mo. Totoong marangal ang pamilya Pang, pero bantay lang kayo ng pamilya Pang, mga aso ng pamilya Pang. Anong karapatan mong magsalita ng ganito sa anak ko? Ikaw, biglang galit na tumayo si Brother Gia, at ang mga bantay sa likod niya ay napuno din ng matuwid na galit. Halatang hindi sila nasisiyahan sa mga sinabi ni Kai Yud. Ano, may nasabi ba akong mali? Kalmadong naglakad si Kai Yud sa sofa at umupo. Tiningnan niya ang mga gwardya nang may paghamak at sinabing, ganito ba kayo tinuturuan ng pamilya Pang? Wala ka bang sense of respect? Panipi, maya-maya, sinabi ni Kai Yud nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon, huwag mong sabihing hindi alam ng anak ko ang bagay na ito. Kahit alam niya, sa ugali mo, wala kaming sasabihin. Patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni Kuya Gia. Sa huli, pinigilan niya ang kanyang galit at sinabi kay Kai Yud, Mr. Kai, sana maintindihan mo ang kabigatan ng bagay na ito. Matapos mawala ang ating young master, labis na. Nag-alala sina master at madam. Ngayon, halatang nagsisinungaling ang young master mo at sinasayang ang oras natin. Kung alam ni master at madam ang tungkol dito, dapat naiintindihan mo ang mga kahihinatnan, di ba? Panipi, tinatakot mo ba ako? Sinabi ni Kai Yud nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon. Totoo na ang pamilya Pang ay isang malaking pamilya, ngunit ang aming Kai family ay hindi isang pushover. At saka, pagkarating ni Young Master Pang sa Jiangzhou, sinasamahan siya ng anak ko. Ito ay kilala sa bilog ng ikalawang henerasyon sa Qing Province. Matapos mawala si Young Master Pang, labis na nag-alala ang anak ko. Pero ngayon, pinaghihinalaan mo ang anak ko. Hindi ba't ang iyong paraan ng paggawa ng mga bagay ay higit na labis? Panipi. Hindi ako naghihinala kay Young Master Kai. Gusto ko lang malaman ang higit pa tungkol sa aking Young Master, sabi ni Brother Gia. Si Young Master Kai ay halatang umalis ng lungsod ng gabing iyon, ngunit sinabi niya na siya ay nasa bahay. Gusto ko lang malaman kung ano ang nangyayari. Nasa bahay ang anak ko noong gabing iyon. Kaya kung patunayan, sabi ni Kai Yud, at saka, sabi mo nakita mo sa surveillance camera. Baka hindi totoo yun. Baka may nag-disguise na anak ko at nag-frame sa kanya. Ito ay napaka-posible. Panipi, Kabanata 816. Nagkukulitan ka. Kumuha. Ngumisi si Kai Yud. Anong katibayan ang mayroon ka upang patunayan na ako ay nanginginig? Mr. Kai, sana maintindihan mo na kapag nakapagpakita na ako ng ebidensya, panahon na para harapin ng Kai family mo ang galit ng pamilya Pang. Sabi ni Kuya Gia. Sigurado na siya ngayon na si Kai Tian ay dapat na may kaugnayan sa pagkawala ng kanyang young master. Ang pag-uugali ng kabilang partido ay halatang umiiwas sa responsibilidad at kasabay nito, naantala ang oras. Kaya mo bang kumatawan sa pamilya Pang? Anong biro? Kailan kaya maaaring katawanin ng isang gwardya ang pamilya Pang? Naiinis na sabi ni Kai Yud. Well, maghintay tayo at tingnan. Malamig na sabi ni Kuya Gia. Hindi siya natatakot kay Kai Yud at sa kanyang anak. Sa likuran niya ang pamilya Pang, talagang hindi siya natatakot sa pamilya Kai. Pagkatapos magsalita ni Kuya Gia, umalis na siya kasama ang kanyang mga tao. Kapag nakuha na niya ang ebidensya, gagawin niya itong mayabang na mag-ama. Sa pananaw ni Brother Gia, maraming ebidensya. Maaaring gamitin bilang ebidensya ang surveillance video, ang mga tao sa kotse, at maging ang sasakyan ni Kai Tian. Hanggat ang mga bagay na ito ay nakita ng kanyang amo, hindi siya magsasalita ng napakaraming kalokohan kay Kai Yud. Nang makitang nakaalis na ang mga taong iyon, tumingin si Kai Yud sa kanyang anak na medyo naguguluhan at sinabing, tingnan mo ang ginawa mo. Nag-iiwan ng napakaraming buntot. Panipi, ibinaba ni Kai Tian ang kanyang ulo at hindi nang ahas na magsalita. Hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay mag-iimbestiga sa bagay na ito ng napakabilis at maghahinala sa kanya ng ganoon kabilis.
Gayunpaman, hindi alam ni Kai-Yud na hindi ngayon ang oras para magalit. Kinailangan niyang harapin ang follow-up sa lalong madaling panahon. Sa pag-iisip nito, tinawag niya ang mayordomo at binulungan ito. Kinuha ng butler ang order at umalis. Malalampasan natin ito o hindi, depende dito. Bulong ni Kai-Yud sa sarili pagkaalis ng mayordomo. Sa totoo lang, kung higit pa sa isang anak ang kanyang anak, gugustuhin niyang ibigay ang magulo na anak na ito na nagdulot ng labis na kaguluhan sa pamilya. Kuya Gia, halatang nasa surveillance video yang bastos na yan, pero hindi pa rin umaamin. Tama, nagsisinungaling lang siya. Kapag nakuha namin ang video at nakita namin ang ibang tao sa kotse, gusto kong makita kung paano nagkwibal ang mag-ama. Matapos iwan ang pamilya Kai, maraming gwardiya ang nagsalita ng may matuwid na galit. Obviously, sila ay lubhang malungkot sa kanilang mga puso. Tama na, huwag ka nang magsalita. Pinigilan ni Brother Gia ang kanyang mga nasasakupan sa pagtalakay at sinabing, marami pa ring mga pahiwatig sa bagay na ito. Kapag nakuha na natin ang mga bagay na iyon, wala nang sasabihin ang mag-amang Kai. Siguradong nasa pamilya Kai ang kotse na iyon. Hindi natin ito makukuha ngayon, ngunit para sa iba pang mga pahiwatig, kailangan natin itong makuha sa lalong madaling panahon. Malinaw, hinala ni Brother Gia na ang pagkawala ng kanyang young master ay may kaugnayan kay Kai Tian. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit gagawin ito ni Kai Tian, ang totoo. Ngayon, ipinakita ng lahat na si Kai Tian ang pinakakainahinala, kaya natatakot siyang sirain ng pamilya Kai ang ebidensya. Nang muling sumugod si Brother Gia at ang kanyang mga tauhan sa istasyon ng pulisya ng trapiko, hindi nila namalayan na maagang umalis ang mayordoma ng pamilya Kai at naghihintay sa kanila sa kalsada na kailangan nilang tahakin upang makarating sa istasyon ng pulisya ng trapiko. Mag-iingat ka. Nang nasa kalagitnaan na ng kalsada ang sasakyan ni Brother Gia, sa isang four-way intersection, biglang natakot ang gwardya na nakaupo sa passenger seat sa harap nang makitang may bumanggang truck mula sa gilid. Ang kabilang partido ay halatang pinaandar ang pulang ilaw at walang balak na bumagal. Matapos marinig ng driver ang babala, sinubukan niyang ibahin ang direksyon. Gayunpaman, huli na ang lahat. Masyadong mabilis ang takbo ng kabilang partido, at masyadong maikli ang distansya sa pagitan ng dalawang sasakyan. Walang oras para mag-react siya. Bang! Ang truck ay direktang tumama sa gitna ng sasakyan. Pagkatapos nito, hindi na ito bumagal at bumangga sa bakod sa gilid ng kalsada na may kotse, diretsyong patagi ng kotse. Nagulat ang mga dumadaan sa paligid sa biglaang aksidenteng ito, ngunit hindi huminto ang driver ng truck. Direkta niyang pinaharurot ang sasakyan, walang balak na huminto para tingnan ang sitwasyon ng sasakyan. Ihinto mo ang sasakyan sa harap. Sa oras na ito, nakita ni Qiuning Shuang, na lumabas para magpatrol, ang eksenang ito at gustong ihinto ang truck. Gayunpaman, matapos makita ng driver ng truck ang traffic police, binilisan niya ang takbo at umalis. Hindi kumibo si Qiuning Shuang at sumakay sa kotse ng pulis para habulin ang truck. Nag-react lang ang traffic police na kasama niya sa duty at mabilis na tumawag ng ambulansya. Kasabay nito, tiningnan din nila ang sitwasyon ng sasakyan. Bastard, gusto mong tumakbo pagkatapos makatama ng tao. Ungol ni Qiuning Shuang habang nagmamaneho. Ito ang unang pagkakataon na lumabas siya sa tungkulin pagkatapos bumalik sa pangkat ng pulisya ng trapiko. Hindi niya inaasahang makakatagpo siya ng ganitong sitwasyon. Ngayon lang, hindi siya kalayuan sa pinangyarihan ng aksidente, kaya kitang-kita niya na malamang na hindi aksidente ang aksidenteng ito, kundi sinadya. Lumiko na ang sasakyan, ngunit dumiretso sa sasakyan ng malaking truck. Matapos mabangga ang sasakyan ay wala man lang itong balak na bumagal. Matapos mabangga ang sasakyan ay agad itong tumalikod at umalis. Ang lahat ay nagpakita na ang kabilang partido ay hindi sinasadya. Damn the traffic police! Nagmura ang driver ng truck sa harap nang makita niyang nakasunod si Qiuning Shuang sa kanyang likuran. Noong una ay gusto niyang maghanap ng lugar kung saan walang mga surveillance camera at umalis, ngunit ngayon ay napakalapit na sa kanya ng pulisya ng trapiko. At saka, maraming sasakyan sa paligid, kaya hindi makapagmaneho ng mabilis ang truck niya, kaya napakahirap para sa kanya na alisin si Qiuning Shuang. Ang driver ng truck ay ang kasambahay ng pamilya Kai. Pagkaalis niya sa bahay ng pamilya Kai,
Tumambangan siya dito at hinintay na lumabas ang sasakyan ng mga gwardya ng pamilya Pang. Naging maayos ang lahat, ngunit hindi niya inaasahan na makikilala niya ang traffic police dito. Isa pa, hinahabol siya ng traffic police. Gayunpaman, hindi naging madali para kay Qiuning Shuang na makahabol sa pulisya ng trapiko. Maraming sasakyan sa kalsada, kaya kinailangan ni Qiuning Shuang na makipag-ugnayan sa traffic police team at hilingin sa kanila na magpadala ng backup para pigilan ang traffic police sa harapan. Halatang alam ng kasambahay ng pamilya kaya natiyak na magpapadala ang grupo ng traffic police ng mga tao para pigilan siya sa kalsada. Sa oras na iyon, hindi siya makakatakas. Kaya naman, kinailangan niyang ihinto ang truck sa medyo hindi gaanong mataong lugar. Pagkatapos noon, tumalon siya sa truck at tumakbo palayo. Hanggat hindi siya naabutan ni Qiuning Shuang sa lugar, magiging maayos siya. Si Qiuning Shuang ay walang balak na sumuko. Pagkatapos niyang ihinto ang kanyang sasakyan malapit sa truck, sinundan niya ang direksyon kung saan umalis ang kasambahay ng pamilya Pang. "Ginagago mo talaga ako," napatingin ang kasambahay kay Qiuning Shuang sa likuran niya habang tumatakbo ito. Tapos, namula ang mukha niya. "Dahil gusto mong mamatay, huwag mo akong sisihin." Kabanata 817, nakahanap ng sulok ang kasambahay ng pamilya Kai at doon nagtago. Maraming tao ang maaaring makaligtaan sa kanya dahil sa kanyang edad, ngunit sa katotohanan, si Kai Yud ay nagtiwala sa kasambahay na ito. Hindi lamang siya matalino at walang awa, ngunit siya rin ay lubos na sanay. Sa makatuwid, kahit na wala siyang anumang armas sa kanya, hindi siya natatakot kay Qiuning Shuang. Hindi na malaya ni Qiuning Shuang na nasa anumang panganib siya. Sa sandaling iyon, iniisip niya lamang na hulihin ang driver ng truck, tama yan. Sa puso ni Qiuning Shuang, ang aksidente ngayon ay alinman sa isang aksidente o isang pagpatay. Gayunpaman, nang liliko na si Qiuning Shuang sa isang sulok, isang itim na anino ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. She cursed silently at subconsciously dodged sa gilid. Gayunpaman, hindi niya lubos na naiwasan ang pag-atake ng kabilang partido. Bam! Ang itim na anino ay ang kasambahay ng Kai family. Siya ang gumamit ng malakas na sidekick para lumipad si Qiuning Shuang. "Ikaw pala, paanong naging ikaw?" Nagulat si Qiuning Shuang nang makita niyang ang umatake ay ang driver din ng truck na nakatakas lamang. Talagang nagulat si Qiuning Shuang sa sandaling ito, dahil kilala niya ang taong umatake sa kanya. Hindi niya akalain na ang taong hinahabol niya ay siya pala. "Tama, ako ito. Officer Qiu, hindi mo akalain na magkikita tayo sa ganoong sitwasyon. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, masisisi mo lang ang sarili mo sa pagiging busybody mo." Sabi ng kasambahay ng Kai family na may ngiti sa labi. Mukha siyang hindi nakakapinsalang matanda. Walang mag-aakala na magkakaroon siya ng ganoong kakayahan. Kilala ni Qiuning Shuang at ng kasambahay ng pamilya Kai ang isa't isa. Kung tutuusin, hinabol ni Kai Tian si Qiuning Shuang noon, at tinulungan pa nga ng housekeeper na ito si Kai Tian na magpadala ng mga bulaklak kay Qiuning Shuang. Ang dalawa sa kanila ay nagkita ng higit sa isang beses, kaya nakilala siya ni Qiuning Shuang sa unang tingin. Hindi naman ito itinanggi ng katiwalaan ng pamilya Kai. Sa puntong ito, wala siyang planong iwan ang sinumang buhay. Sa sandaling ihayag ni Qiuning Shuang kung ano ang nangyari ngayon, hindi lamang siya, kundi ang buong pamilya Kai ay madadami. Siyempre, ang magdudulot ng gulo sa pamilya Kai ay hindi si Qiuning Shuang. Ito ay ang pamilya Pang mula sa kabisera ng imperial. Nang matapos magsalita ang katiwala ng pamilya Kai, hindi siya. Tumigil at naapakan si Qiuning Shuang, na nakahandusay sa lupa. Si Qiuning Shuang ay nagmamadaling gamulong sa gilid, ngunit hindi niya inaasahan na ang katiwala ay hindi bata, ngunit ang kanyang mga galaw ay medyo maliksi. Bago pa man siya makahinto ay naramdaman niyang sinipa ang kanyang likod, at ang kanyang katawan ay agad na bumagsak sa pader sa tabi niya. Ubo. Naramdaman ni Qiuning Shuang ang isang alon ng kakulangan sa ginhawa sa kanyang mga baga. Ilang beses siyang umubo, ngunit hindi ito hamupa. Sa oras na ito, idiniin na ng kasambahay ng pamilya kay si Qiuning Shuang sa ilalim ng kanyang katawan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakapulupot sa leeg ni Qiuning Shuang. Maliwanag, gusto niya itong sakalin hanggang mamatay. Buong lakas na nakipaglaban si Qiuning Shuang. Gayunpaman, ang mga kababaihan ay hindi malakas sa simula.
Kahit na mas malakas siya kaysa sa karaniwang babae, hindi pa rin siya kasing lakas ng kasambahay ng pamilya Kai, na espesyal na si nanay. Kaya naman, kahit anong hirap niya, hindi siya makawala sa pagkakahawak nito. Officer Kyo, hindi mo dapat ako hinabol ngayon lang. Ngayong alam mo na ang pagkatao ko, hindi na kita kayang hayaang mabuhay. Galit na sabi ng housekeeper habang sinakal niya ang leeg ni Kyo Ningshuang. Sa oras na ito, kahit na may gustong sabihin si Kyo Ningshuang, hindi niya magawa. Maging ang kanyang paghinga ay lalong nahirapan. Sa pagtingin sa kasambahay ng pamilya Kai sa kanyang harapan, ang puso ni Kyo Ningshuang ay biglang napuno ng kawalan ng pag-asa. Walang dumaan sa lugar na ito, kaya walang darating para iligtas siya. Sa oras na ito, ang isip ni Kyo Ningshuang ay puno ng imahe ni Huang Feng. Nagsisi siyang hindi nagtapat kay Huang Feng kanina. Ngayong mamamatay na siya, hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong sabihin ang mga salita sa kanyang puso. Hindi malalaman ni Huang Feng na minsan ay may nagkagusto sa kanya. Kung bibigyan ako ng Diyos ng isa pang pagkakataon, tiyak na aamin ako kay Huang Feng. Sa oras na ito, naramdaman ni Kyo Ningshuang na ang dati niyang kahihiyan ay sadyang hindi mapapatawad. Kung hindi dahil sa pagiging reserved girl niya, matagal na niyang ipinagtapat ang nararamdaman niya kay Huang Feng. Hindi niya kailangang pagsisihan ito sa huli. Sa pag-iisip kay Huang Feng, biglang lumiwanag ang mga mata ni Kyo Ningshuang. Naalala niya ang magic na itinuro sa kanya ni Huang Feng dati. Sa lahat ng oras na ito, ginagawa niya ang mahika na iyon. Bagamat hindi ito ang panloob na lakas na gusto niya noon pa man, maganda rin ito. Sa katunayan, ito ay mas nakapagtataka. Gayunpaman, si Kyo Ningshuang ay kadalasang nagsasanay ng mag-isa at hindi ito kailanman ipinakita sa harap ng iba. Ito ay dahil naalala niya na sinabi ni Huang Feng na mas mabuti kung kakaunti ang nakakaalam tungkol sa magic. Sa makatuwid, si Kyo Ningshuang ay kadalasang nagsasanay ng lihim. Ni hindi niya alam ang mga tiyak na epekto. Gayunpaman, sinabi ni Huang Feng na ang mahika ay kadalasang nagdudulot ng hindi inaasahang resulta. Sa makatuwid, si Kyo Ningshuang ay nagsimulang tahimik na umawit ng magic spell. Pagkatapos, itinuro niya ang kanyang kamay sa mga mata ng kasambahay ng pamilya Kai. Isang water arrow ang bumaril mula sa kanyang daliri at direktang tumama sa kanyang mga mata. Ang kasambahay ng pamilya Kai, naganap na hindi handa sa biglaang pag-atake na ito, ay agad na nahulog dito. Sa kanyang opinyon, si Kyo Ningshuang ay patay na karne. Hindi niya inaasahan na may kakayahan pa itong lumaban. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito, kinuha niya ang buong bigat ng pag-atake. Ang pana ng tubig ay direktang tumama sa kanyang kanang mata. Agad siyang nakaramdam ng kirot sa puso. Hindi na niya maimulat ang kanyang mga mata. Binitawan niya si Kyo Ningshuang. At tinakpan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang kamay. Umaagos ang mga agos ng dugo mula sa kanyang mga mata. Anong ginawa mo sa akin? Sigaw ng kasambahay ng pamilya Kai habang nagtatanong. Gayunpaman, hindi siya sinagot ni Kyo Ningshuang. Nang makitang napakabisa ng kanyang magic attack, medyo nagulat at natuwa si Kyo Ningshuang. Sinamantala niya ang katotohanang hindi siya pinansin ng kasambahay ng pamilya Kai at sinipa niya ang kanyang pandiya. Agad na naging berde ang mukha ng kasambahay ng pamilya Kai. Bumagsak siya sa lupa. Hindi magaan ang sipa ni Kyo Ningshuang. Tinakpan niya ang kanyang mga mata gamit ang isang kamay at ang kanyang pandiya sa isa. Si Kyo Ningshuang, sa kabilang banda, ay sinasamantala ang sitwasyon upang kitilin ang buhay ng kanyang kalaban. Patuloy niyang sinisipa ang vital points ng kanyang kalaban. Sinabi ni Huang Feng na ang attacking power ng magic ay nauugnay sa dami ng magic power. Matagal na siyang hindi nag-cultivate, kaya wala siyang masyadong magic power sa kanyang katawan. Ang umaataking kapangyarihan ng mahika ay natural na limitado. Ang dahilan kung bakit niya nagawang saktan ng magic ang kasambahay ng pamilya Kai ngayon ay dahil hindi siya handa. Higit pa rito, ang mata ay isang napakahinang bahagi. Kaya naman, nagawa niyang saktan siya at sirain ang isang mata nito. Gayunpaman, kung aatakehin niya ang iba pang bahagi ng kanyang katawan, magiging mas maginhawa at mas mabilis na gamitin ang kanyang mga paa. Kabanata 818. Nang dumating ang iba pang miyembro ng traffic police, sinipa na ang mayordoma ng pamilya Kai hanggang sa hindi na ito makagalaw. Napaungol na lang siya sa lupa.
Si Qiu Ningshuang ay labis na natakot sa kakayahan ng kabilang partido. Bilang karagdagan, siya ay halos mamatay sa mga kamay ng kabilang partido, kaya hindi niya ito bibigyan ng anumang pag-asa na palitan ang mga talahan na yan. Nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ng kasambahay ng pamilya Kai, ang iba na hindi pa nakakita ng kakayahan ng kasambahay ay inisip lahat na si Qiu Ningshuang ay masyadong walang awa. Ang kabilang partido ay napakatanda na, ngunit siya ay binugbog pa rin ng labis. Medyo mabigat ang kamay ni Qiu Ningshuang. Gayunpaman, halatang hindi sila nang ahas na magsabi ng anuman sa harap ni Qiu Ningshuang. Hindi banggitin na si Qiu Ningshuang ay hindi mahina, ang kanyang background ay hindi isang bagay na mangangahas na sakta ng mga ordinaryong tao. Walang pakialam si Qiu Ningshuang sa masalimuot na tingin na tinitingnan siya ng kanyang mga kasamahan. Nag-iisip pa rin siya ng magic kanina. Ito ang unang pagkakataon na gumamit siya ng mahika sa isang aktwal na labanan. Kailangan niyang aminin na napakaganda ng epekto nito. Ang magic ay biglaan at imposibleng bantayan. Ito ay dahil wala siyang gaanong magic power. Kung mayroon siyang sapat na magic power, kung gayon ang pinsalang dulot nito at ang epekto ay magiging mas malaki. Ang magic na ginamit niya ay tinatawag na water arrow technique. Itinuro ito sa kanya ni Huang Feng ilang araw na ang nakalipas. Bagamat hindi niya alam kung bakit hindi ito itinuro ni Huang Feng sa kanya ng sabay-sabay, ang epekto ng mahika na ito ay napakalakas pa rin. Siyempre, hindi alam ni Qiu Ningshuang na natutunan ni Huang Feng ang magic na ito sa ibang mundo. Matapos bumalik sa realidad, itinuro ni Huang Feng kay Qiu Ningshuang ang lahat ng magic ng elemento ng tubig. Dahil maaari lamang niyang linangin ang magic ng elemento ng tubig, hindi tinuruan ni Huang Feng ang kanyang iba pang elemento ng magic. Mabilis na natapos ang usapin dito. Dinala din ni Qiu Ningshuang ang mayordomo ng pamilya Kai at ang kanyang mga kasamahan pabalik sa pangkat ng pulisya ng trapiko. Dahil naghinala siya na maaaring hindi ito isang simpleng aksidente sa trapiko, interesado si Qiu Ningshuang. Masyado siyang interesado sa nakatagong katotohanan. Siyempre, hindi nakalimutan ni Qiu Ningshuang ang mga iniisip sa kanyang puso noong malapit na siyang mamatay. Sa makatuwid, sa pagbabalik sa istasyon ng pulisya, nagpadala siya ng mensahe kay Huang Feng. Medyo nahihiya pa siyang sabihin iyon ng malakas. Puche, si Huang Feng, nakatatapos lang mag-shot, ay umiinom ng tubig at nagpapahinga. Nang makita niya ang mensahe ni Qiu Ningshuang, laking gulat niya kaya iniluwa niya ang tubig sa kanyang bibig. Huang Feng, bagaman hindi masama ang figure ng dilag na iyon, at hindi masama ang kanyang hitsura, hindi ito umabot sa puntong magluwa ng tubig ang mga tao, di ba? Hindi mo ba iniisip na nagpapalaki ka ng kaunti? Sabi ni Xing Shuai. Ngayon lang, nakita ni Xing Shuai ang isang magandang babae na may magandang figure na lumalapit upang maglaro ng mga baril. Mabilis niyang itinuro siya kay Huang Feng at hiniling kay Huang Feng na suriin kung gaano kahusay ang kabilang partido. Gayunpaman, ang reaksyon ni Huang Feng ay medyo masyadong malaki. Hindi kaya sa panahong ito, nakatadhana akong umibig. Bulong ni Huang Feng sa sarili. Malinaw, nabigla siya sa mensahe ni Qiu Ningshuang at hindi narinig ang sinabi ni Xing Shuai. Huwag mong masyadong mataas ang tingin sa sarili mo. Ako ang tinitingnan ng mga tao, hindi ikaw. Nil-arrow ni Xing Shuai ang kanyang buhok at sinabi. Sa pagkakataong ito, nakatingin lang dito ang magandang babae. Naisip ni Xing Shuai na si Huang Feng ang nagsasalita tungkol sa babae. Hindi pa rin siya pinansin ni Huang Feng. Tulala niyang hawak ang phone niya. Hindi niya alam kung paano sasagutin si Qiu Ningshuang. Sa oras na ito, nalaman ni Xing Shuai na si Huang Feng ay nakatitig sa kanyang telepono ng nakatulala. Sabi niya, anong tinitingin-tingin mo? Habang sinabi niya iyon, gustong makita ni Xing Shuai ang telepono ni Huang Feng. Sa sobrang takot ni Huang Feng ay mabilis niyang itinago ang kanyang telepono. Sikreto mo ha, lahat tayo lalaki. Ano ang hindi natin nakikita? Sabi ni Xing Shuai, hindi ko ipapakita sa iyo. Sabi ni Huang Feng habang nililigpit niya ang kanyang telepono. Damot, sinabi ni Xing Shuai, kung gayon, huwag mong sisihin si kuya sa hindi mo pagbibigay ng pagkakataon. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Xing Shuai at inayos ang kanyang damit. May ngiti sa labi, naglakad siya palapit sa magandang babae na kararating lang. Nang makitang umalis na si Xing Shuai, kinuha muli ni Huang Feng ang kanyang telepono at muling tiningnan ang mensahe.
Malinaw nitong sinabi, Huang Feng, gusto kita. Sigurado siyang hindi siya nagkamali nang nakita. Pagkatapos noon, nagsimulang makaramdam ng kaunting pagkabalisa si Huang Feng. Siyempre, ito ay isang masayang pagkabalisa. Noong nakaraan, siya ay isang talunan. Noong nasa unibersidad siya, sa wakas ay nagkaroon siya ng kasintahan. Sa huli, gusto lang niyang makipaglaro sa kanya. Hindi niya ito tinatrato bilang boyfriend niya. Gayunpaman, ngayon, pagkatapos niyang magkaroon ng suyamo, mayroon talagang magagandang babae na nagkusa na umamin sa kanya. Hindi kaya sumabog ang kanyang alindog sa nakalipas na 20 taon sa panahong ito. Gayunpaman, sa pagdagdag ni Tang Mazo, naramdaman ni Huang Feng na binaygo na niya si Suyamo. Kung may ibang tao, maaari pa ba niyang harapin si Suyamo ng mahinahon sa hinaharap? Bagamat naisip niyang magkaroon ng 3 asawa at 4 na babae sa kanyang puso, gagana lamang ito kung pumayag si Suyamo. Hindi talaga kinaya ni Huang Feng na saktan ang puso ni Suyamo, lalo na nang isuko niya ang kanyang huling pagsisikap para sa kanya at inilagay ang kanyang pag-asa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kanya. Lalong naramdaman ni Huang Feng na hindi niya ito mabitawan. Baka banibiro lang ako ni Ning Xuang. Naisip ni Huang Feng sa kanyang puso. Kaya, nagpadala si Huang Feng ng mensahe kay Qiu Ning Xuang, nagbibiro ka ba? Sa kabilang panig, pagkatapos ipadala ni Qiu Ning Xuang ang mensahe, sabik siyang naghintay ng tugon ni Huang Feng. Nang ipaalam ng telepono na may mensahe, naramdaman niyang nasa lalamunan niya ang puso niya. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang telepono at nakita ang tugon ni Huang Feng. Sa sandaling makita niya ang mensahe, nagbago ang mukha ni Qiu Ning Xuang. Tumigil ang panginginig ng kamay niya. Galit na galit siya sa sagot ni Huang Feng. Sa wakas ay nag-ipon siya ng lakas ng loob na magtapat, ngunit ito ay naging biro ng kabilang partido. Paanong hindi magagalit si Qiu Ning Xuang? Kaya, biglang tumugon si Qiu Ning Xuang, oo. Sa kabilang panig, ang mood ni Huang Feng ay hindi mas maganda kaysa kay Qiu Ning Xuang. Sabik din siyang naghihintay sa tugon ni Qiu Ning Xuang. Matapos makita ang tugon ni Qiu Ning Xuang, nakahinga ng maluwag si Huang Feng. Kasabay nito, nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya sa kanyang puso. Ang cheap talaga ng mga lalaki. Nung umamin ako sa'yo, nag-alala ako na totoo. Ngayong napatunayang hindi totoo, I feel disappointed. Tahimik na nag-isip si Huang Feng sa kanyang puso. Gayunpaman, agad siyang nagpadala ng mensahe kay Qiu Ning Xuang, alam kong biro iyon. Huwag kang gumawa ng ganitong klaseng biro sa hinaharap. Muntik mo na akong matakot sa kamatayan. Karapat-dapat kang matakot hanggang mamatay. Mabilis na bumalik ang mensahe ni Qiu Ning Xuang. Galit pa rin ang tono niya. I didn't offend you. Bakit pakiramdam ko galit ka? Sumagot si Huang Feng, ang ganitong biro ay hindi basta-basta lang. Paano kung seryosohin ko ito? Nakita ni Qiu Ning Xuang ang mensahe ni Huang Feng. Nag-alinlangan siya at sinabing, gusto mo bang maging totoo o mali ang mensahe? Kabanata 819. Tiningnan ni Huang Feng ang pinakabagong mensahe, ngunit hindi niya alam kung paano sasagutin. After thinking about it, he replied, we are good friends. Don't make such jokes in the future. Idiot. Si Qiu Ning Xuang, na nakakita ng mensahe, ay napag-alitan sa mahinang boses, paano kung totoo ang sinabi ko? Kung noon pa man, sinabi na ni Huang Feng, tiyak na hindi siya magpapatuloy sa pag-uusig ni Qiu Ning Xuang. Gayunpaman, si Qiu Ning Xuang, na nakaranas lang ng bingit ng kamatayan, ay bukas na ang isipan tungkol sa bagay na ito. Ayaw niyang pagsisihan na hindi niya nasabi ang nasa isip niya nang mamatay siya. Hindi ba talaga biro? Nakita ni Huang Feng ang mensahe at bumulong sa sarili. Gayunpaman, anuman ang mangyari, magkaiba sina Qiu Ning Xuang at Tang Mazo. Si Huang Feng ay mayroon ding magandang impresyon kay Tang Mazo sa kanyang puso. Bukod dito, nag-aatubili siyang pakawalan siya. Bukod dito, umamin sa kanya si Tang Mazo nang malaman niyang mayroon siyang suyamo. Malinaw na hindi alam ni Qiu Ning Xuang ang tungkol sa pag-iral ni Suyamo. Sa pag-iisip nito, nag-alinlangan sandali si Huang Feng, ngunit nagpadala pa rin ng mensahe kay Qiu Ning Xuang, mayroon akong kasintahan. Nang makita ang mensahe ni Huang Feng, tumibok ang puso ni Qiu Ning Xuang, at medyo namutla ang kanyang mukha. Hindi niya naisip ang posibilidad na ito noon,
ngunit palagi niyang inaaliw ang sarili na laging nag-iisa si Huang Feng kapag nakikita niya ito. Hindi pa siya dapat magkaroon ng kasintahan, ngunit ngayon, halata na ang mga salita ni Huang Feng ay sinira ang kanyang pantasya. Sa ilang sandali, mukhang walang magawa si Qiuning Shuang. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Habang nag-aalangan si Huang Feng kung tatawagan ba niya si Qiuning Shuang para makita kung ano ang nangyayari, huli na dumating. Ang mensahe ni Qiuning Shuang, "Nagbibiro lang ako sa iyo." Nakahinga ng maluwag si Huang Feng, ngunit sa parehong oras, nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa. Tila naramdaman niya na noong ipinadala ni Qiuning Shuang ang mensaheng ito, nakaramdam siya ng hindi komportable. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman iyon ni Huang Feng, na naging dahilan para hindi komportable si Huang Feng. Sa katunayan, ang puso ni Qiuning Shuang ay talagang hindi komportable sa oras na ito. Hindi niya inaasahan na makakamit niya ang resultang ito pagkatapos maghugot ng lakas ng loob na magtapat. "Anong tinitingin-tingin mo?" Nakita ni Qiuning Shuang na ang iba sa sasakyan ay nakatingin sa kanya. Nanlamig ang mukha niya habang sumisigaw. Takot na takot ang iba kaya dali-dali silang tumingin sa gilid, pero sa puso nila, lahat sila ay nagtataka kung ano ang nangyari sa dakilang tiya na ito. Sino ang nagpagalit sa kanya? "What's wrong? Parang wala ka sa mood. Don't tell me sinisisi mo ako sa pananakit ko sa iyo at nakakita ng babae." Sa oras na ito, naglakad si Zheng Shuai sa gilid ni Huang Feng. Nang makitang mukhang hindi maganda ang mood ni Huang Feng, nagbiro siya. Ang babaeng kausap niya ay natural ang dilag na kagagaling lang para makipaglaro ng baril. "Di ba sabi mo iinom tayo mamayang gabi?" "Fair na." Hindi sinagot ni Huang Feng ang tanong ni Zheng Shuai. Sa halip, tumayo siya at mukhang aalis na siya. Nakaramdam si Huang Feng ng hindi maipaliwanag na pagkairita sa kanyang puso. Gusto niya talagang uminom, gusto niya talagang malasing, at huwag gamitin ang kanyang panloob na puwersa upang pilitin ang alak na lumabas sa kanyang katawan tulad ng bawat oras. "Umalis ka na, hindi ba medyo maaga?" Nabigla si Zheng Shuai sa mga salita ni Huang Feng. Sa katunayan, medyo maaga pa ang pagpunta sa bar sa oras na ito. "Sasama ka ba o hindi? Kung hindi, mauna na ako," sabi ni Huang Feng. "Sige, let's go. You look like you're heartbroken. I'll accompany you today," sabi ni Zheng Shuai. Pagkatapos nun, tumayo na siya at naghanda na para umalis. Pag-alis niya, sumipol pa siya sa dilag. Diretso silang dalawa na nagmaneho papunta sa bar ni Zheng Shuai. Nang makita ni Zheng Shuai ang kotse ni Huang Feng, sumipol siyang muli, puno ng inggit ang kanyang mga mata. Ang ganitong uri ng kotse ay paborito ng mga lalaki. Higit pa rito, gusto ni Zheng Shuai ang mga kotse sa simula, kaya't sinira niya si Huang Feng at hiniling kay Huang Feng na hayaan siyang magmaneho ng kotse. Nahirapan si Huang Feng hanggang sa puntong wala na siyang choice kundi makipagpalitan ng sasakyan sa kanya. "Ang ganda talaga ng sasakyan mo, pero bakit hindi ko pa nakikita ang tatak na ito? Saan mo ito binili? Magkano ito?" Pagbaba niya ng sasakyan, hindi na makapaghintay si Zheng Shuai na tanungin si Huang Feng. Puno pa rin ng pag-aatubili ang kanyang mukha. "May nagbigay sa akin. Hindi ko alam kung saan ko binili." Casual na nagbayad si Huang Feng. Si Zheng Shuai ay natural na hindi naniniwala dito. Gayunpaman, sa pagtingin sa hitsura ni Huang Feng, halatang masama ang pakiramdam niya, kaya hindi na siya nagtanong pa. Sa halip, diretso niyang dinala si Huang Feng sa bar. Medyo maaga pa talaga pumunta sa bar ng ganitong oras. Wala man lang customer sa bar kaya dumiretso ang dalawa sa private room. Bagamat hindi pa ito ang opisyal na oras ng pagbubukas, si Zheng Shuai ang boss ng bar. Natural, pwede siyang pumunta kahit kailan niya gusto. "Sabi ko kuya, out of love ka ba talaga?" Sa pribadong silid, nakita ni Zheng Shuai si Huang Feng na may hawak na alak at umiinom ng sunod-sunod na tasa. Hindi man lang siya tumigil, para siyang umiinom ng tubig. Hindi niya maiwasang mag-alala. "Wala, bad mood lang ako." Huminto si Huang Feng at sinabi kay Zheng Shuai. "Heartbreak is heartbreak. Bakit nahihiya kang umamin?" Hindi naniwala si Zheng Shuai. "Pero, worth it ba na gawin mo ito para sa isang babae? Napakaraming magagandang babae. Bakit ka nai-inlove sa isang bulaklak?" Panipi. Malinaw na hindi alam ni Zheng Shuai na ang masamang kalooban ni Huang Feng ay may kaugnayan kay Qiuning Shuang. Naisip din ni Zheng Shuai na sina Huang Feng at Qiuning Shuang ay mag-asawa.
Gayunpaman, narinig niya mula sa mga tao sa bilog na si Qiuning Shuang ay single pa rin. Sa makatuwid, hindi niya iniugnay ang heartbreak ni Huang Feng kay Qiuning Shuang. Tamad na magpaliwanag si Huang Feng, ngunit naisip ni Zheng Shuai na hindi siya nagkamali ng hula, kaya sinabi niya, "Kuya, wala nang iba dito, ngunit maraming magagandang babae. Kung hindi mo sila gusto dito, pagkatapos magbukas ang bar, pupunta tayo sa bulwagan sa labas at hahanap tayo ng dalawa." Hindi interesado, sabi ni Huang Feng. "Wag na, nakakatuwang kunin ang mga babae. Tsaka nakakakalimutan mo yung sakit. Okay, it's a deal." Walang pakialam si Zheng Shuai kung pumayag o hindi si Huang Feng, at diretsyong nagpa siya. Sa kanyang opinyon, kapag kinuha ni Huang Feng ang isang bagong babae, natural niyang makakalimutan ang sakit ng heartbreak. Dumidilim na ang langit, at lumalalim na ang oras. Ang mga taong may mayayamang nightlife ay unti-unting nagsimulang lumabas upang maglaro sa oras na ito. Dama-dami na rin ang mga bisita sa bar ni Zheng Shuai. Nagkaroon ng lahat ng uri ng mga tao, at ang bar ay nagiging mas masigla. Sa oras na ito, si Huang Feng, na kanina pa nandito, ay halos lasing na. Medyo nahihilo ang utak niya. Siya ay orihinal na pumunta dito upang maglasing ngayon, kaya hindi niya ginamit ang kanyang panloob na puwersa upang pilitin ang alak sa kanyang katawan. Buti na lang at hindi masama ang kanyang alcohol tolerance. Kung hindi, matagal na siyang hinimete. Huang Feng, okay lang. Huwag munang uminom. Tayong dalawa lang ang umiinom hanggang ngayon. Nakakatamad isipin. Terrace sa hall, sinabi ni Zheng Shuai kay Huang Feng. Ayoko pumunta, gusto kong uminom. Ibinuhos ni Huang Feng ang kanyang sarili ng isa pang baso at sinabing may malabong mga mata. Drink later, drink later. You see so many girls outside. How boring na uminom lang. Hinayla ni Zheng Shuai si Huang Feng pataas at sinabing, pumunta tayo sa bulwagan para maglaro. Kabanata 820, Shi Yu, ano sa tingin mo? Hindi naman masama ang lugar na ito, di ba? Pumasok ang ilang kabataan at magagandang babae mula sa entrance ng bar. Pagpasok pa lang nila ay naakit na nila ang mga tingin ng maraming tao, lalo na ang mga pumunta sa bar para manghuli ng mga dilag. Nagningning ang mga mata nila habang nakatingin sa paligid. Ang babaeng naka-miniskirt na naglalakad sa gitna ay pinakanaakit ng tingin. Siya rin ang pinakamaganda sa kanila. It's not bad. You guys sure know how to find a good place, sabi ng babaeng tinatawag na Shi Yu. Siya yung naglalakad sa gitna. Of course, dinala ako ng kaibigan ko dito minsan. It felt pretty good. So I brought you guys along to have some fun. Ngumiti ang babaeng nangunguna at sinabing, medyo madaming gwapong pumupunta rito para magsaya. Ganun ba? Hindi nagkomento si Shi Yu. Napakasabog ng musika sa bulwagan. Pagkapasok, ang katawan ng isang tao ay walang kamalay-malay na umiikot kasabay ng musika. Si Shi Yu at ang iba ay malinaw na madalas na mga customer ng ganitong uri ng nightclub. Bagamat first time nila sa bar na ito, hindi man lang sila napigilan. Umupo ang apat na babae sa isang booth at umorder ng ilang bote ng alak na may mababang alcohol content. Tapos, uminom sila habang nakatingin sa crowd. Tingnan mo, ang daming nakatingin sa atin, sabi ng isa sa mga babae. Ano sa tingin mo ang iniisip ng mga lalaking ito ngayon? Napatingin ang isa pang cute na babae sa mga lalaking nakapaligid sa kanya na sinasadya o hindi sinasadyang nakatingin sa kanila. Ano na naman kaya yun? Baka iniisip nila na patulan tayo. Natural na napansin ng isang babaeng maikli ang buhok ang hitsura ng mga nakapaligid na lalaki at nakangiting sabi. Hindi na sila estranghero sa ganoong eksena. Sa tuwing dadating sila sa ganoong okasyon, magkakapareho sila ng sitwasyon. Anong problema, Shi Yu? Ano ang iniisip mo? Nakita ng cute na babae na parang medyo na out of it si Shi Yu at nagtanong, mukhang bad mood ka nitong mga nakaraang araw. Espesyal kaming lumabas kasama ka ngayon para mag-relax. Ayos lang ako, ngumiti ang babaeng tinatawag na Shi Yu. Sa ilang kadahilanan, si Huang Feng ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan nitong mga nakaraang araw. Marahil ay dahil si Huang Feng ang unang lalaking tumanggi sa kanya. Siyempre, naramdaman din niya na si Huang Feng ay may ugali na wala sa ibang lalaki.
Ito ay lubhang kaakit-akit, gayunpaman, ang kanyang impresyon kay Huang Feng ay higit pa sa ngiti na iyon sa dulo. Ito ay tila medyo mayabang, ngunit medyo nakakatawa din. Ngayon, lumabas sila upang maglaro pangunahin upang makapagpahinga. Nasa iisang dormitoryo silang apat, at ang susi ay gwapo silang lahat. Bawat isa sa kanila ay walang kakulangan ng manliligaw, at kadalasan ay gusto nilang asarin ang mga lalaking iyon. Siyempre, may ilang hindi malinaw na mga kontak, ngunit hindi pa sila nagpalipas ng gabi sa labas. Hindi ba ito si Zhu Zaiyu? Nandito ka rin ba para maglaro? Panipi. Habang nagkukwentuhan at nag-iinuman ang apat na babae, isang pamilyar na boses ang narinig sa kanilang mga tainga. Lan Zikyo, anong ginagawa mo dito? Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mga girls na nagkukwentuhan at nagtatawanan. Napatingin ang babaeng maikli ang buhok sa bagong dating na may hindi magiliw na ekspresyon. May kabuuang 2 tao, parehong babae. Ang nagsalita kanina ay isang babae na naka-miniskirt din. Ang kanyang kagandahan ay hindi mas mababa kaysa kay Shiyu. Gayunpaman, mayroon siyang kaunting kagandahan. Hindi ba ako makakapunta? Pag-aari ba ng iyong pamilya ang lugar na ito? Sabi ng dalaga na may ngiti sa labi. Kumpara sa apat na babae na puro pa rin ang itsura, punong-puno ng alindog ang mukha ng babaeng ito, na umaakit na naman ng maraming babae. Of course you can come, but we don't welcome you here. Go somewhere else. Tumingin si Shiyu sa babae at sinabi. Alright, we are from the same school. There's no need to be so distant kapag nagkikita tayo sa labas. Hindi umalis ang dalaga, sa halip, humanap siya ng malapit na lugar at umupo. Umupo na rin ang babaeng kasama niya. Walang masyadong goodwill sa mukha niya. Lan Zikyo, kapal mo talaga. Hindi ka namin nyayaya. Bakit ka dito nakaupo? Sabi ng babaeng maikli ang buhok. Hindi masakit na maupo dito, sabi ni Lan Zikyo. Pagkatapos, tumingin siya kay Zhu Zaiyu at sinabing, Zaiyu, tayong dalawa ang nirerango bilang top 2 campus beauties. Gayunpaman, lagi akong hindi kumbinsido na mas mababa ako sa iyo. Simula nang magkakilala tayo dito, nakakatamad umupo at uminom. Bakit hindi tayo magkumpetensya para makita kung kaninong alindog ang mas higit? Bakit naman ako makikipagkumpetensya sa iyo? Tumingin si Zhu Zaiyu kay Lan Zikyo at sinabi, Siyempre, kung sa tingin mo ay hindi mo ako matatalo at aminin mo na ang iyong alindog ay hindi kasing ganda ng sa akin, ayos lang kung hindi tayo makikipagkumpetensya, sabi ni Lan Zikyo. Sina Zhu Zaiyu at Lan Zikyo ay mula sa parehong paaralan. Dahil sa kanilang kagandahan, pareho silang nirerango bilang mga campus beauties ng mga busybodies. Gayunpaman, nauna si Zhu Zaiyu sa maliit na margin. Dahil dito, hindi kumbinsido si Lan Zikyo. Ang mas lalong nagpahirap sa kanya na tanggapin ay ang kapitan ng basketball team ng paaralan na kinagigiliwan niya ay talagang infatuated kay Zhu Zaiyu. Si Zhu Zaiyu ay may mapaglarong personalidad sa simula. Nakatabi niya ang kapitan ng basketball, hindi malapit o malayo. Pero kahit ganon, bilib pa rin sa kanya ang basketball captain. Dahil dito, napakalungkot ni Lan Zikyo, na palaging may tiwala sa kanyang hitsura. Noon pa man ay gusto niyang makahanap ng pagkakataon na makipagkumpetensya kay Zhu Zaiyu. Noong una, ayaw ni Zhu Zaiyu na makipagkumpetensya kay Lan Zikyo. Gayunpaman, ang taong sumusubaybay kay Lan Zikyo ay isang celebrity sa kanilang paaralan. Hindi dahil sa maganda niyang grades o maganda ang itsura, kundi ang babaeng ito ang pinaka-chismis. Sa sandaling pumasok ang balita sa kanyang bibig, agad itong kumakalat hanggang sa puntong alam na ito ng buong paaralan. Si Zhu Zaiyu ay isa ring mapagmataas na babae. Kahit na siya ay mapaglaro, siya ay lubos na kumpiyansa sa kanyang hitsura. Kung hindi, wala siyang pakialam ng tanggihan siya ni Huang Feng. Sa makatuwid, ayaw niyang sabihin ng iba na talagang natatakot siya sa Lan Zikyo na ito. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong makipagkompetensya? Sabi ni Zhu Zaiyu. Nang makitang sumang-ayon si Zhu Zaiyu, bahagyang ngumiti si Lan Zikyo at sinabing, ito ay isang bar. Ito ang pinakamagandang lugar para patunayan ang alindog ng isang babae. Umupo muna tayo at hintayin ang pag-uusap ng mga lalaki. Pagkatapos, maaari tayong pumili ng taong maaring gumastos sa iyo. Kung mas maraming pera ang ginagastos ng lalaki sa iyo, mas mapapatunayan ang iyong alindog. Paano?
Naisip ito ni Zhu Zaiyo at tumango, okay. Sumasang-ayon ako, panipi, okay, pagkatapos ay magsimula tayo, sabi ni Lan Ziqiu. Pagkatapos, umalis na silang dalawa sa card booth at pumunta sa bar counter para maupo. Hindi naman masyadong malayo ang distansya nilang dalawa. Ito rin ang layunin ng lihim na pakikipagkumpetensya upang makita kung sino sa iba pang mga lalaki ang magsisimulang makipag-usap.